Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Amen. We welcome every one of you. Ganon din ang mga nasa online. Aming dinadalangin, Panginoon, na one day makasama na namin kayo dito sa church. Amen. Salamat po. So, manalangin po tayo. Thank you, Lord. Heavenly Father, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. We welcome you, Holy Spirit, dahil ikaw po ang katotohanan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa amin sa lahat ng gagawin namin sa service na ito, O Panginoon. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa lahat ng iyong mga anak, O Lord God, na nagmamahal sa iyo. Naririto po kami ngayon sa sambahan upang sambahin ka, Lord. Itinataas po namin kayo, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang Diyos na nagpapagaling, nagbibigay ng giya sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming mga kapatid, sa aming pamilya, at sa buong sanlibutan, O Panginoon. Marami pong salamat sa iyo, Diyos. At we claim Proverbs 3:5 and 6, to trust you with all our heart, to lean not unto our understanding, in all thy ways to acknowledge you, Lord, and you will direct our path. To God be the glory. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, O Panginoon, habang Panginoon kami ay nagbibigay ng pasasalamat at pagpupuri sa iyong mahal ng pangalang Jesus. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang magpuri ang lahat? Amen. Handa na po ba ang magpuri ang lahat? Amen. Amen. Sabihin niya po sa inyo sa inyong katabi, grabing bless ang buhay mo. Grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Amen. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga. Yes, Lord. Hanggang sa pagpapahinga. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Alright. Grabing bless ang buhay ko. Palakpak po tayo sa Panginoon. Grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe ang buhay ko. Grabe ang pag-ibig ko. Grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga,
aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Sambahin ang pangalan mo, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Lord, Panginoon, inaalay po namin ang aming buhay sa iyo, Diyos. Lord, nawa, maging mabangong samyo sa iyo ang aming awitan, O Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Awitin po natin ito na may panalangin. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
kapatid, let's exalt the Lord that's in our midst. Let's acknowledge ang banal na presensya ay nasa ating kalagitnaan. Come on, let's raise our voices. Let's exalt Him. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Panginoon, ina-acknowledge namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay narito, Panginoon. Ina-acknowledge namin, banal na banal na Espiritu, ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Lord, we pray, oh Lord, and we claim, oh God, that you will fill us right here, right now, oh God, that you will meet our needs, oh God, that we will not leave this place empty-handed, Panginoon, but renewed and recharged, oh, knowing, oh God, that you are with us, and if you're with us, no one can be against us, dear Father God. And Lord, we hold on to your promises, oh God, that you will never leave us, nor forsake us, nor harm us, oh God, and we will declare, God, that you know the plans you have for us, plans to prosper us, plan not to harm us, plan to give us hope in the future, oh God. And because, oh God, we rely on you, Lord, we will walk into the path of righteousness because you, Holy Spirit, you are guiding us in every step of the way. You are with us, oh God, and we will live this life victoriously because of you empowering us, oh Lord, that we will rely on your word, oh God, that we will be rooted deeply on your word because, oh God, you always love us, oh God, and you always show us the way because you declare, oh God, that you are the way, the truth, and the life, oh God. Come on, church, let's exalt His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa nating awitin to ng ating mula sa ating puso. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Let's declare, kang paman, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala wala kang katulad, wala nang hihigit. Yes, God. Wala kang katulad, walang papantay. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Let's declare noon, ngayon, at magpakailanman sa bawat panahon, sa bawat panahon, sa bawat panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And all God's people will say, Amen. Amen. Bago po tayong bupa, magkamahin tayo sa bawat isa at batiin natin na kami nagagalak na makita ka sa araw na ito. Welcome to the Lord of Harvest family.
You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina Town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. How's everybody doing today? Oh, the blessing worship. Palakpak po natin ang ating praise and worship for leading us. Maraming salamat, praise and worship, sa napakagandang pag-aawitan natin. Ngayon po, nandito ako, no? Nagwa-wonder kayo bakit ako nandito. I'd just like to announce two announcements. First is on October 11th, meron po tayong Encounter God Retreat. Okay, next week. That will be next week, starting Saturday, the entire day of Saturday. And so we encourage you, for those who have not attended yet, in any of the recent encounters, we encourage you to do so. Kung gusto niyo po mag-sign up, you can go to our website, thelordofharvest.org, and register for the upcoming October 11. Again, that will be October 11, this coming Saturday at 7 o'clock till 4 or 3 o'clock. Okay? Food is provided for you guys, so wag po kayong mag-alala dahil hindi lamang kayo mabubusog sa pag-aaral ng salita ng Diyos, but mabubusog din kayo physically. Amen? We can do better than that. Amen? Amen. I want to feel that excitement, okay? Now, the second announcement I want to announce is, you know, it's now in the bear, okay? We've done with the September, we're now in the October, we're now in the coming November. Who are go with me that I'm excited in coming December? I don't feel the excitement. Come on. This coming December is our annual Christmas banquet. All right? And this time we're upgrading it. Okay? So, but because the upgrade, we're not going to do the same location or venue on the past years, but rather we will go to the new location. Our venue will be at Impressions this coming December 13. So that will be the second Saturday of December. So we are announcing this as early as this time for you to be able to reserve and lock that date in December 13. That will be at Impressions in Glendale. Is there any visual for the locations? Okay. All right. Oh, announcements from today up to the last of November, we'll be announcing this every Sunday so that you will be encouraged and you will have the time, again, lock that date in on December 13 at 11 o'clock. And this will be, I'm telling you, the place is so beautiful. And so, because in the coming weeks, we'll be showing you the venue, how it look like. And so, we will be encouraging you to wear formal attire. We're upgrading our celebration. So, I'm encouraging the ladies, the women's, to please wear your gowns. All right? Kasi para jive doon sa venue natin. Kasi yung venue po natin is not so-so but so elegant. So I want to see the ladies, the women's wearing some elegant clothes. Same as, of course, yung mga husbands and the men who will look debonair on their suit, okay? Yung mga natatago po natin sa ating mga baol,
yung natatago natin sa mga closet na naaalikabukan. It's about time to refresh, bring it to the dry cleaning, okay? Again, I'd like to encourage everyone to please lock the date in on December 13. That will be Lord of Harvest annual Christmas banquet, and all details will be flashed in on the coming weeks. If you want more details about this, you can go to the Lord of Harvest website or inquire from your cell group leaders. The most important thing that I would like to announce is this will be a ticket event, okay? And so you cannot just go there, walk in, and I say, I want to join. That's why we're announcing it as early as this, so that we will have a number of guests 2 weeks before the event. Okay? So, again, we're not pressuring you, but please let us know if you're going to attend through your cell group leaders. And if not, go to the Lord of Harvest website and you will know more details about this event. Okay? Are you excited? Yes. Last year, we have so many prizes. Okay? And I know that everybody enjoyed but expect the unexpected more this year. Okay? Again, December 13 at 11 o'clock at Impressions, that will be Lord of Harvest Annual Christmas Banquet. Thank you very much. Here's Pastor Benny. Praise God. Sabi niya, excited this morning. Amen. Sabi ko doon sa aking misis, mga hinahanda nating... Anyway, tayo pong lahat ay tumayo. Ayokong sabihin pamburol eh. Sa mga senior. But let us get ready because Jesus is coming very soon. Amen? Handa natin ang ating mga sarili. Let's open our Bible. Ngayon pong umaga, pagbubulay-bulayan natin ang masusumpungan ang paalala ng salita ng Diyos ng Panginoong Hesus mismo. Masumpungan sa unang Korinto, ang banal na hapunan, the Passover celebration. Can you say Passover celebration? Unang Korinto, chapter 11, banal na hapunan na itinuro ng Panginoon, verse 23. 1 Corinthians 11:23. Ayan, meron tayong Tagalog. Tayo pong lahat. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon, binigay ko naman sa inyo. Tayo pong lahat tayo magbasa. Na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, dumampot ng tinapay. Sige, tuloy. Yung ating controller ay mag-sync. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon, sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Sa paanong paraan? Sa pag-ala-ala sa akin. Sige po, tuloy natin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin nyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. O, yun pala ang ating kahayagan. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan karapat-dapat tayo. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Tuloy. Sapagkat ang kumain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol, judgment, sa kanilang sarili kung hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tuloy po natin. Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at masasaktin. At hindi kakaunti ang nakatutulog. Ibig sabihin, namatay na. Bagang namatay. Datapat ko ang ating kikilalanin na ating sarili, hindi tayo hahatulan. Ganit po. Datapat kung tayo'y hinatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid,
kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, maghintayan kayo. Tayo po'y magkikunong ating ulot ay manalangin, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong banal salita at iyong habilin sa umagang ito. Naanyahan ka namin, Banal Espiritu, na manguna sa aming pag-aaral. Be our speaker, anoint your servant. I want your name be exalted, Lord Jesus. Ito po ang humble prayer namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po'y makaupo na. Praise the name of the Lord. Natanong ko sa Panginoon, Lord, ano po, every first Sunday ng buwan ay inaalaala natin, sinusunod at tinutupad natin ang habilin at utos ng Panginoon ng banal na hapunan. Alam niyo po, 24 hours before Jesus died, ay sinelebrate niya yung Passover celebration. Sabihin po natin, Passover celebration. Ang isang taong malapit ng umalis, pumayapa, sumakabilang buhay, ay mahalaga yung mga sandali na nanalabi sa kanyang buhay. Sa mga mahuling habilin. So ang Panginoong Jesus, 24 hours before He was crucified on the cross, tinipon niya yung kanyang mga alagad. At ang sabi niya, maghanda kayo at ipagpipiesta natin ang fiesta, the meaning of the Passover. Ano ba sa Tagalog yung Passover? Pista ng Passover. So, the Lord longed to share the Passover meal with His disciples before He died. 24 hours before He fulfilled His mission. So, una po ay kinakailangang mapag-unawa natin ang dahilan. Bakit ba mahalaga yung huling hapunan? Kung ating alalahanin, ang Passover celebration, nagsimula ito nang ang buong Israel ay for, I think, more than 400 years, ay inalipin ng mga Ehipsyo. Di ba? At sila ay forced labor, sila ang gumawa ng pyramid, hanggang ngayon nakatayo ang pyramid. At sila ay nahambalo, sila ay nagugutom, sila ay underpaid, at inaalipin sila. At sila ay umiiyak sa Panginoon. At ang Panginoon ay tumugon sa kanilang panalangin, tinawag niya si Moses. Sinong hinirang niya si Moses? Moses is an ordinary man just like you and me. Actually, he is tinawag siya ng Panginoon bagamat siya ay mamamatay tao. At for the next 40 years, nagsisi siya at nakipag-usap siya at nakipag-niisip sa Panginoon, tinawag siya ng Panginoon. Pagkatapos sabi ng Panginoon, tatandaan po natin yung istorya, the burning bush, nagsalita at nangusap ang Diyos, tinawag siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, let my people go. Help my people go sa pagkaalipin ng kasalanan. Alam niyo po ba, ang bahagi ng sumpa ng kasalanan ay yung pagkaalipin. So, sa madaling salita, ang sabi ng Panginoon kay Moses, go back to Egypt. Ayaw niya kasi wanted siya doon. Sabi ng Panginoon, ipakikilala ko ang aking kapangyarihan sa mga Ehipsyo. Kasi during that time, the Egyptian Empire is ruling the whole world. Pagkatapos po, marami silang Diyos-Diyusan. 10 ang Diyos-Diyusan nila. At ipinakilala ni Moses ang tunay na Diyos. Sabihin po natin tunay na Diyos. At 10 salot ang pinadala ng Panginoon hanggang nakumbinsi si Parao na yung kanyang mga Diyos-Diyusan na 10 ay walang laban sa tunay na Diyos. Katunayan, sa huling gabi ng paglaban niya sa Diyos, ang Diyos ay nagpadala ng angel of death. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan sa mga Israelites, 600 men according to the Bible. So, ito po ay sa Exodus. Ano sabi niya? Maghanda kayo, kayo ay palalayain ko ngayon. Tapos po, ang lahat ng panganay na anak sa buong Ehipto, na lalaki, panganay na hayop sa buong Ehipto, ngayong gabi, the angel of death will pass over
The whole Egyptian Empire, lahat ng panganay, mamamatay. Maliban sa inyong sambayan na maghahandog ng tupa, lamb. At yung dugo niya, ay pinipiliin nyo yung malinis na dugo, ay na pang-alay na tupa, tapos yung dugo noon niya ay inyong kukuhanin at ipapahid doon sa pintuan ng inyong tahanan. Isa doon sa ibabaw ng pinto, dalawa ay magkabila. Pagka ginanon niyo po, parang simbolo ng kuwan yun, ng krus. Kaya thousands of years after that, yun po ang first Passover lamb. Pagdating niyo sa New Testament, sa first chapter ng John, yung pinakamalapit na kaibigan ni Jesus, na kanyang disipula, siya ipinahayag niya, i-connect niya. Ang sabi niya, Jesus is the Lamb of God. Here, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yung pong the same Passover time na sineselebrate ng mga Hudyo. Kasi itinakda ang celebration ng Passover ng mga Hudyo kasi ang mga Hudyo ay mga taong pinili. Sila ay mga nasa lipi ni Abraham. So the first covenant is between the Abrahamic covenant. Anyway, so maraming daan taon hanggang ang Panginoong Hesus ay dumating. So yung pong first Passover lamb na pinili ang tupa na inosente at yung dugo, yung po ay pumupunto at tumutumbok sa Panginoong Hesukristo thousands of years nang magkatawan tao ang Panginoong Hesus. Pinatunayan ni Juan at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Pero yung unang mga salita po ng chapter 1 ng Book of John ay inexplain ni John under the anointing of the Holy Spirit yung pagka-Diyos ni Jesus. Ang sabi po sa 1 John, sa John 1:8, chapter 1. In the beginning, nang pasimula siya ang berbo, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Ito po ang tinutukoy niya sa Jesus. Ito ang testimony ni John, the beloved. Pagkatapos po ay nangaral naman yun ang testimony ni John the beloved. Basahin ko po sa inyo ang salita sa John. Sa pamamagitan ng salita, nilikha niya ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sanglibutan. Nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapin ng kadiliman. Ang sabi po doon sa verse 12, naging tao ang salita at siya'y nanidahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan sa kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan, kadakilaan bilang bugtong na anak. At ang lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang kahalagahan po ng ating Holy Communion, una sa lahat, ay magkaroon tayo ng maliwanag na pangitain. Hindi po ito basta basta-basta yung ginagawa natin. Ito po ay tumutumbok at tumutukoy sa kordero ng Diyos, sa Panginoong Hesus, na nagbubo ng kanyang mahal na dugo. He was a perfect sacrifice, the Son of the living God. Lumikha ng langit at ng lupa. Gayun na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Pinagkaloob niya, sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Alam na po natin to. Pero, bakit sabi dito, gawin niyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. In remembrance of me. Sino po sa inyo ang makakalimutin? Mientras tumatanda ang tao ay nagiging makakalimutin. Yung pong last doctor's appointment ko, meron akong bagong doktor, sabi ng aking bagong doktor,
everything is normal. Your blood pressure is okay, healthy. Any concern? Sabi ko, alam nyo, sabi ng asawa ko ay bahagi ito ng pagtanda, pero nagiging parang makalimutin ako. Okay. So, bilhin na natin istorya. Kinakailangan alalahanin atin ang mga salita ng Diyos. Pero sa aking sarili, kasi nung ako'y bata pa sa Panginoon, araw-araw ang pagbubulay-bulay ko ng salita ng Diyos. Tinutupad ko itong ating kamay. Ito kasi, this is yung ating nadidinig ngayon, after 24 hours, 80% nakakalimutan natin. So, yung pagdinig ng salita ng Diyos hindi sapat. Inihalin tulad ng isang mangangaral sa 5 daliri. Kasi sabi ng ng Panginoon kay Josue, this book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate, thank you, my brother. Meditate on the Word of God day and night. Ang salita ng Diyos ang ating sandata sa pakipaglaban sa ating kalaban na si Satanas. Ngayon, kung ang salita ay parang sandata, espada, kinakailangan hawakan natin ito mabuti. Pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Yung nadidinig nyo, sermon pagka linggo, pandinig ninyo, bukas nakalimutan niya 80%. Ako nga, 90% nakalimutan ko. So, yung pakikinig hindi sapat. Ito ituro natin sa ating mga anak. Magbasa, dagdagan mo. Pagkatapos ng magbasa, ay memorize the Word of God. After you memorize the Word of God, ano pa ang dapat mong gawin? Meditate on the Word of God. Kung ito ang salita ng Diyos, apat na mahina pa rin ang hawak mo sa salita ng Diyos. Pansinin natin si Satanas, kabisadong Bible. Nang tuksuhin niya si Jesus, nagkokot ng Bible si Satanas. Nagkokot din si Jesus ng the right use of the Word of God. So, pakikinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay, pagme-memorize, pagme-meditate. Bulay-bulay ata, meditate, memorize. Ngayon, para makumpleto po, kinakailangan natin i-apply sa ating buhay. The proper application of the Word of God that we meditate day and night, doon pa lamang tayo magkakaroon ng mahigpit na sandata na panlabad sa ating kalaban na dyablo. Kaya say amen. Kaya po huwag tayong manghimagod ng pagbabasa ng banal na kasulatan at pagbubulay-bulay ng salita, pag-memorize ng Word of God, at saka yung ating pagtitipon pag-araw ng linggo. Kasi po, pansinin natin, ang sabi dito, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Praise the name of the Lord. Bilang pag-alaala sa akin. So, inaalaala po natin. So, the communion is in our remembrance of what Jesus did on the cross. Amen. It applies both the bread and the cup. It symbolizes the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, itong tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Kainin niyo ito. Yung fruit of the vine, simbolo ng aking dugo na naghuhugas, naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. So, why is it so important that we celebrate or memorialize ito araw-araw? Para hindi natin makalimutan at maalala natin, mga kapatid, ang seriousness ng kasalanan. Kasi yung kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. We serve a perfect, holy God. For God is holy. Kaya sabi ng Panginoon, magpakabanal tayo. Hindi natin kayang magpakabanal sa ating sarili. Pero yung consciousness of the presence of the Holy Spirit at yung salita ng Diyos na ating ipinamumuhay at nagbabago sa ating buhay sa araw-araw, yun po ang ating, ito ang isang sangkap na nais ng Panginoon na ating alalahanin. Hindi basta, hindi basta-basta ito ating ginagawa, mga kapatid. Dahil sa matinding pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, He was willing to sacrifice His whole life because He loved you and me very dearly. Amen? Ang tanong, do I love
Jesus the way He loves me? I don't think so. So siyasatin natin ating mga sarili. Amen? So it reminds us of the seriousness of sin. Number 2, it also reminds us the amazing love and grace of God. The amazing love and grace of God for you and for me. Amen. Pag-ibig, sukdulang tiisin niya ang napag-aaralan po natin. Kaya mahalaga po yung life class natin, yung ating life class. Mahalaga po yun. Meron dong chapter ng pagbubulay-bulay ng dugo ng Panginoong Hesus, ng sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kung ito po'y maaalaala natin, mga kapatid, tayo ay lalakas at tayo pinamuhay natin at isinapuso natin at diniklara natin, tayo magiging mananagumpay. Para po bang there is a supernatural power of God available for us kung ipa-plug in lamang natin at ating ipamumuhay at tatayuan nating matatag ang mensahe ng suffering ng Panginoong Hesus, ng pagtubos na ginawa niya. Ano po, tayo po, sabi ng Bible, we will be more than conqueror through Jesus Christ who loved us and died for us. Amen? Praise God. Pagka meron pong 7 places sa encounter na yung dugo ng Panginoong Hesus ay nabubo. Tatandaan nyo? Crown of Thorns. Yung crown of thorns, ang simbolo po noon, sa tulo ng pawis ang dugo, the curse of the ground, we are redeemed. Tinubos tayo. At tapos tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Kasi yung kasalanan natin hiwalay sa Diyos. Ngayon tayo inaring matuwid na ng Panginoon. Nais ng Panginoon, magtagumpay tayo sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, dapat magtagumpay ka na sa buhay. Because we represent the kingdom of God. Amen? Pagkatapos sabi doon, sa mga latay ng Panginoong Hesus, tayo ay gumaling. So, kung sasampalatayan na natin yon, tatayuan natin, paniniwalaan natin, pagka tayo nagbubulay-bulay, hindi lamang tayo magpapasalamat, kundi tatayuan natin, sakit karamdaman, lumayas ka. Because ang aking katauhan ay templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa mga latay ni Jesus, ako ay gumaling. Kaya say amen. So we are reminded by the communion, the seriousness of our sin, the amazing love and grace of the Lord Jesus Christ. And it reminds me that I've been forgiven. Pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ibig ba sabihin, hindi ka na nagkakasala, Pastor Benny? No, I'm still human. Minsan nga, natataas yung boses ko sa aking misis pagka tumahik ng aking misis na nakukonbik ako I'm sorry, my love, forgive me. But we are here. It's easy to ask forgiveness. He is our righteousness. Natatandaan ko po yung isang kwento. Nung kami nag-tour sa Germany, meron kami isang kaibigang pastor. We call him the German Shepherd. Sabi niya, Pastor, ready kayo, bukas pupunta tayo doon sa Kastilyo na kung saan si Martin Luther, the founder of the Reformation, the Protestantism, kinulong siya kasi nung nag-protest siya, pinersecute siya ng mga Catholic Church, itinago siya doon sa Kastilyo, sa mataas, na isang Kastilyo, doon niya tinranslate ang Bible, sa Luther translation ng Bible. Pagkatapos meron doong table, doon siya tapos merong ink. Sabi ng istorya, ang demonyo daw, lagi inaatake si Satanas. One morning, nainis na si Martin Luther sa Satanas kasi nagtatranslate siya ng Bible, pinipigil na siya. Binato niya ng ink. Kaya meron pang parang marka doon. Anyway, ang istorya po ito. Si Satanas daw sa kay Martin Luther, tingnan mo ito mga listahan ng iyong mga kasalanan. Sige, lista mo lahat. Napakadami. Ikaw ay hindi mapupunta sa langit. Kasi po ang pinipreach nyo, the just shall live by faith. Tayo ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Yun po ang kanyang discourse,
pinoprotesta because sa Catholic Church, he was a Bible scholar. Nagtuturo siya ng Bible. Na-discover niya, araw-araw bago siya magturo po, siya ay lumalakad ng paluhod ng 100 steps. Nagsasakripisyo siya hanggang sa pagbubuli-buli ng kanyang salita. Oh, the just shall live by faith. Hindi ako kailangan lumakad ng paluhod para maligtas. Ang nagliligtas ay si Kristo, si Jesus. So, ang ginawa naman ng taktika ni Satanas, nung tinutuwid na niya yung kanyang maling katuruan at interpretation sa Bible, inatake siya, ikaw'y makasalanan, kumapat sa langit. Sige, lista mo lahat. Pakahaba ng salit. Sabi niya, nailista mo na bang lahat? Sabi daw niya kay Satanas. Marami pa. Nagsulat niya, ikaw ay mapakiapid, ikaw ay masamang iniisip, ganito. Ang dami. Nandiyan na bang lahat? Sabi niya na yung Batrilita. Lahat ng iyan, binayaran na ng Panginoong Hesus. Ako'y inari ng matuwid. So pagka kayo sinusurit ng diablo sa mga mali na ginagawa mo, magsisi na tayo. Sa communion po, nais ng Panginoon, magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Can you say amen? Kasi hindi tayo perfecto. Si Lord lang ang perfect. Praise the name of the Lord. Ang isa pa po na inaalala natin ay yung tinatawag na we look forward. We look backward sa Passover lamb. We look now, but we also look forward. Sabi po, it's time to look forward to the second coming of the Lord. Ang sabi po doon, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro, ay inihahayag ninyo. Sabi po, inihahayag nyo pag tayo po ay nagkatipon-tipon. Ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Alam niyo po ba, sinabi sa aklat ng San Lucas, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, okay, this is the last supper. I will not have another supper until I meet you in heaven. And then we will have a celebration. Tayo ang kasintahang lalaki, siya ang kasintahang babae. There will be a great celebration in heaven. And we will sit down together, eat together in heavenly places with Christ, our Lamb of God that takes away our sins. Can you say amen? So looking forward, ito po mga kapatid ay nagpapatunay tayo tinransfer na from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Can you say amen? Nais ko pong maghanda yung ating 6 na kalalakihan to help me distribute our elements this morning. Ang hamon po sa atin, tapos ay tayo mananalangin. It's time also not only to remember the suffering and death of the Lord Jesus Christ, not only get ready and prepare for His soon coming. Ang sabi po dito sa aking notes ay, it's time for self-examination. Kasi po sabi dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng self-evaluation. Because this is a holy communion. It is between we and God. We are honoring Him. But remember, He's an holy God. Lahat po tayo ay nagkakasala. Sapagkat sino man kumakain at umiinom ng saro na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, para kasi po ay maraming mahina sa inyo, masasaktin, may ilang namatay na. Siyasatin natin yung mga sarili. Amen? We are an open book that God can read. Kaya po, iyok po tayo ng ating mga ulo. Tayo ay bukas na aklat sa harapan ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang ating mga pagkakamali. Ito po ay una sa lahat, kinikilala natin ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Tayo po ay manalangin, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagmahal sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan.
sa aking pagbubulay-bulay at pag-aalaala sa iyo, Panginoon. Hinihingi ko ng tawad ang aking mga pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming pag-aalaala sa iyo. Kinikilala ka namin, aming manunubos, dakilang manggagamot, nangako ng katagumpayan sa aming buhay, at pangako ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lamang mayroon na kaming buhay na walang hanggan at ng dakong kalalagyan diyan sa langit. Thank you, Jesus. So, manatili po tayo sa espiritu ng panalangin at pagbulay-bulay habang tayo ay pinaglilingkuran ng ating mga kapatid. Thank you, Jesus. Ay pala lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Ay paghintayan, bulay-bulay tayo. This is communion, your body broken. Thank you, Lord. Hallelujah. For drinking Bless His holy name. is bittersweet, a gift of your suffering on Calvary. This is This is communion, your body broken, the cup we're drinking is bittersweet, the gift of friendship, born of your suffering, born of your suffering. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Nang gabing ang Panginoong Hesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Matapos na makapagpasalamat, kanyang inihayag, ito ang aking katawan. Nagtiis ng libong hirap at sakit para sa iyong kagalingan. Tayo pang lahat, tinapay. Hindi naman kumuha ang Panginoon ng saro. Matapos siyang makapagpasalamat, kanyang idiniklara, ito ang tipan na aking dugo na buhos doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapaghuhugas, ipagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasalanan. Tayo pong lahat sa saro. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, kami taos-pusong nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Kami ay inari mong matuwid dahil ikaw na aming Panginoon tagapagligtas ay banal na Diyos, anak ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng aming mga kalikuan at kasalanan.
Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat. Ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, nagtiis ng napakaraming hirap at sakit. Sa iyong mga latay, kami ay gumaling. Sakit karamdaman ay walang bahagi sa aming katauhan. Panginoon, kami ay higit na mananagumpay dahil sa iyo, banal na Espiritu na sumasa amin. The same Holy Spirit that raised Christ from the dead is dwelling on the inside of us. Panginoon, we are looking forward through the help of the Holy Spirit. We are more than conqueror. Higit kaming mananagumpay because we are Christ's ambassador. So tulungan mo kami, Panginoon, na maging matagumpay sa bawat anggulo at aspeto ng aming buhay. Sa aming pagpalaki ng aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming pisikal na pangatawan, sa aming pananalapi, sa lahat ng anggulo ng aming buhay. Because we are blessed to be a blessing. Sa iyo namin, Panginoon, ibabalik ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay. Praise the Lord. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Maaari na po tayong maupo muli. Tayo po ay lahat saksi sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Sa akin pong buhay, nasaksihan ko po kung paano kumilos ang Panginoon. At i-base ko to sa sinulat ni Apostle Pablo sa Philippians. No? Kagabi, ang aming cell group, pinag-alaran namin yung Philippians chapter 4. So maraming mga famous verses doon. But sa buhay po natin, makikita natin na ang buhay ay hindi lang puno ng abundance. Ang buhay ay puno din ng pagsubok. Right? So, na-experience ko sa buhay ko na merong trials, katulad ninyo. No? Katulad din ng mga anak ko, nakikita ko rin sa mga anak ko, meron din sila mga trials. They also receive abundance in their life. Pero isa lang po ang punot dulo ng lahat. Ang sabi po ni Apostle Pablo sa Philippians 4 verse 19, ang sabi niya, but my God shall supply all your needs according to His riches by Christ Jesus. So, alam natin na minsan, meron na dadaan sa buhay natin, magtitiis tayo ng konti, di ba? Kasi may inaantay tayong blessings sa Panginoon. Minsan naman, biglang darating napakalaking blessing. Minsan natin malaman kung paano natin gagamitin yung blessing na yon. So, in abundance, or minsan sa panahon na nangangailangan tayo, ay meron pong tinatawag na kailangan makontento tayo. No? We need to be content in all circumstances in our life dahil ang nagpupuno talaga sa atin, ang nagbibigay tayo ng kaligayahan sa buhay natin ay ang Panginoong Jesus. Right? Amen? So, ganun din sa ating giving, no? Huwag po tayong ma-frustrate kung minsan tinitingnan natin yung ating mga financial records. Okay? But we need to be rejoicing. Yun ang sinasabi parati ni Apostle Pablo, rejoice. Bakit niya sinasabing rejoice? Dahil nasa Panginoon na tayo. No? Our contentment, our joy ay nanggagaling sa Panginoong Jesus, hindi sa provision. Okay, hindi sa provision. So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala niyo sa amin na sa buhay na ito, Panginoon, mayroong pagsubok, mayroon ding biyaya. Pero ang importante sa lahat, Lord, ay we place our trust in you. We depend upon you. We will be contented, Lord, because of you. And Lord, as we give our tithes, our offering this morning, we are committed, Lord, in partnering with you in pushing and pursuing the spread of the gospel of Christ. And Father, we are careful to thank you
for all the abundance that we have received, O Lord God. And this is for your glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us joyfully celebrate the goodness of God. Sa may ating mga song leader, let's have one joyful worship song to the Lord. Hallelujah. We'll sing it to the Lord in prayer. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hand, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Only you will I adore. Only you will I adore. Taas natin ang ating kamay sa Only you will I adore. Hallelujah. Praise God. Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Igawan mo ang iyong basbas, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat. Bless us and keep us. Your presence go before us. Your protection will be upon us. Thank you, Lord Jesus, for your amazing sacrifice on the cross. From the bottom of our heart, Lord, help us, Holy Spirit, to do the will of the Father. Live a life pleasing to the Father. And Lord, we will be careful to give you all the praise, the glory, and the honor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lahat tayo magsabi ng amen. God bless you. God bless you. We love you with the love of the Lord.